Sa akin pong parokya, pag ako po'y nagbibigay ng pagninilay, sinisimulan ko sa Praised be Jesus Christ. At ang sagot po ay now and forever. Ulitin ko po. Praised be Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. And praised be Jesus Christ. Dahil siya lamang po talagang dapat papurihan, hindi po ang pari o kung sino man. Kami ay nandito, ako bilang pari din, ay isa lamang kinatawan o nagbibigay sa atin ng paalala na si Kristo ay nasa ating piling ngayong gabi. Amen. Naniniwala ba kayo na nandito sa ating piling ang Panginoon, buhay na buhay? Amen. Tayo po'y magsisimula day 1 ngayong gabi at ang ating temang pagninilayan sa loob ng 3 gabi, kung kayo po'y pupunta rito, sa pangarap at sakripisyo ng OFW, si Kristo ang kalakbay pag-asa. Nandyan po yon sa inyong leaflet. Ulitin natin ng sabay-sabay ang temang pagninilayan natin ngayong gabi. Sa pangarap at sakripisyo ng OFW, si Kristo ang kalakbay pag-asa. Pagnilayan natin ang 3 susing salita sa ating tema, pangarap, sakripisyo, pag-asa, PSP. Mga mahilig sa inyo sa PSP. Pangarap, sakripisyo, pag-asa. Ulitin natin. Pangarap, sakripisyo, pag-asa. Magsitayo tayo po, lahat. Tapos na po yung sermon. Alam niyo po ba yung larong bato-bato pick? Taas nga kamay ng alam yung bato-bato pick. Yan. Sa mga bata at kabataan, this is in your language, the game called Rock, Paper, Scissors. Do you know that game? Yan. Alright. Magkakaroon tayo ngayong gabi ng itatanghal nating hari o reyna ng bato-bato pick. Ang game, para doon sa mga hindi alam, ay rock, paper, scissors. Bato, papel, gunting. Harapin ang katabi. Ayan. Hanap ng kalaban. At sisimulan ko, kapag panalo ka, tayo ka lang. Pag pareho kayo, upo kayo pareho. Maliwanag po. Ayan. Pag panalo ka, tayo ka. Pag pareho kayo, upo kayo pareho. Alam niyo naman yung bato-bato pick, di ba? Talo ng papel ang bato. Talo ng bato ang gunting. Talo ng gunting, okay. So malinaw yan ha. Pagka nagkalabuan pa tayo dyan. O sige, on my signal po, hanap ng katabi na kalaban. Okay? Ready? To my signal. Ready? 1, 2, and bato, bato, pick! Upo, pagtalo, pagpareho, dalawa kayong uupo. O ayan, honesty system to ha. Nasa Abu Dhabi tayo, wala tayo sa Pilipinas. Okay, hanap ng katabi ulit. Hanap ng katabi na nakatayo pa. Hanap ng katabing nakatayo pa. Kahit hindi katabi, kahit yung ituro mo lang, yung parang sa sabungan po, di ba? Tinuturo lang. At para exciting po, ay bibigyan ko ng premyo yung mananalo. May kasamang cash. Uutangin natin kay Father Chito. Okay, harapin ang inyong kalaban. Harap po, magkaharap. Wag mo sa akin tumingin sa kalaban ninyo. Ready, to my signal. Ready, 1, 2, and bato, bato, pick!
Upo, upo, pagtalo, pagpareho, upo, pareho. Ayan. Nako, may natitira. Okay. May mga natitira pa, ha? May mga natitira. Oh, hanap ng kalaban. Okay, next round, third round. Hanap ng kalaban, kahit malayo, ituro mo lang. Yeah. Okay. Sa totoo lang po, hindi ako naghanda, kaya nag-parlor games na lang tayo. No? Okay, harap ng katabi. Oh, hindi ng katabi, ng kalaban. To my signal, ready? 1, 2, and bato, bato, pick! Upo, upo. Ayan, oh. Ilan na lang natira? Yung natira, pwedeng lumapit dito sa harap? Yan ang mga champion ng bato-bato pick sa Abu Dhabi. Yung mga natira dito sa harap, bilis-bilisan kasi gutom na tayo pare-pareho. Oy, honesty system to ha. Pagka walang ano dyan. Sige, kuha tayo. Sa harap ho kayo. Yan. Ito ho, rosary ito, pero may kasamang cash mamaya. Tsaka mayroon kasamang kotse. Okay, hanap ng kalaban. Hanap ng kalaban. Kahit sino, kahit sino. Kahit sino. Bata, matanda. Okay, to may signal. Hanap ng kalaban. Kung walang kalaban, sarili ang kalabanin. Okay. Sige, ready. To my signal. Ready. 1, 2, and bato, bato, pick. Upo, upo, ang talo. At pagpareho. Oh, itong dalawang bata. Kayo dito sa harap. Yung dalawang bata. Oh, come up here, the two kids. Yan. Oh, sige, natira. Oh, ang mga natira dito sa taas. Ayan, para magkaalaman tayo. Yan. Oh, kids edition muna ha. Kids edition muna ha. Mamaya na yung mga lola at tita. Okay, kids, you know the game, right? Okay. Nung unang mga gabi po, pure Tagalog ako. Tapos hangang-hanga ako sa mga bata, very attentive, akala ko naiintindihan ako. Yung pala, wala silang naiintindihan. Kaya kailangan mag-English. English, sorry, English. Sabi ng bata, English, father. Okay, I will. Okay, to my signal. Ready? 1, 2, and bato, bato, pick. Okay, sino nanalo? Okay, o kayo naman, kasali na kayo para ano. Okay, you can take your seat. Yan. Ready? Face your partner, face your ano. Yan. Okay. Saan napupunta yung dalawa? Okay. 1, 2, and bato, bato, pick. Upo na. Pagpareho, upo pareho. Ilan na lang silang natira? O, dito po kayo sa taas. Kasi kayo po ang itatanghal nating champion. Nangangailangan kayo masyado eh. Hindi po. Dito sa taas. Ayan. Okay, ready? Si little boy, bye na siya. You don't have a partner, sir. Kay father dito, ayan. Okay, ready? 1, 2, to my signal. 1, 2, and bato, bato, pick. Alright. Nako, ito na. Grand champion na. Kailangan nyo ng cash? Okay. Okay, ready? Kayong tatlo, meron na kayong tatlong rosary. Ayan. Inutang ko ho yung rosary na yan. Hayaan po ninyong gamitin natin yung bato-bato pick as our metaphor for our reflection for tonight. Bakit? Tatlong bagay makikita mo sa larong ito eh. Una, papaalala sa iyo na life is a constant battle. And sometimes you're just pushed to it. Engage in the different battles and different battlefronts in our life. No? Parang lagi kang nakikibato-bato pick araw-araw. May maraming tunggalian sa loob, sa labas, sa ating pamilya, sa trabaho. There's always some battle that we have to wage. Pangalawa,
minsan kapag tayo ay nakipaglaban, we accept, no? We accept the hand that is given to us. Kung ano yung ibinigay sa atin, kailangan nating tanggapin. At pangatlo, meron tayong daladalang sandata. A weapon, we may call it rock, paper, scissors. So maraming mga tao umayaw na sa laban ng buhay. Either because they want to please people or they just want to live in peace. And so they give up altogether in the battle and fight in their life. At maraming beses din sa buhay, akala natin wala na tayong weapon, quote-unquote, that we can use in order to face the battles of life. But in truth, lahat ho tayo ay mayroong grasya, lakas, talino, talento, kakayanan para ang lahat ng mga hamon ng buhay ay ating harapin at mapagtagumpayan. Itong tatlong ito na ginagamit sa laro ng bato-bato pig, kung tutuusin, pwede itong maging representative o maging kinatawan ng tatlong yugto ng ating tema ngayong gabi. Ang tatlong yugto sa paglalakbay ng isang OFW at ang kanyang pamilya. Ang papel. Ang papel ay kumakatawan sa mga pangarap ng ating buhay at mga pangako na ating sinusulat. Kaya nga tayo ay nangangarap. At ang pangarap na ito ay isinusulat natin sa ating mga puso. Ang mga pangarap natin ay ibinabahagi natin sa ating pamilya. Pero yung pangarap, hindi madaling abutin kasi laging ito ay dadaan sa mga gunting na magiging pagsubok ng ating buhay. Mga sakripisyo na hihingiin sa atin kapag tayo ay gustong ang pangarap ay abutin. Pero kailangan natin ng batong sasandalan o sasandigan. Ito ang pag-asa, pagtitiwala, na alam natin na hindi tayo nag-iisa at kalakbay natin ang Panginoon. Ang bato-bato pick, para siyang una, pangarap. Pangalawa, sakripisyo. Pangatlo, pag-asa. Ang pangarap na binabalot sa isang papel, ang pangarap na pinipirmahan sa isang kontrata. Sa mga mag-asawa, meron kayong kontrata sa inyong pamilya, sa inyong buhay bilang mag-asawa. A marriage contract that you sign. Sa mga empleyado, sa inyong pag-apply, you sign a contract. That's your dream. And that you become committed to the dream. Pero syempre, kahit nakapirma ka na sa marriage contract or employment, kailangan mo pa ring daanan ang maraming pagsubok, mga sakripisyo sa buhay. Many times in our life, we will be tested. We will be pruned, so to speak, in our life time and again. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok na yan, kailangan nating panghawakan ang bato. Hindi yung bato ni Darna na agimat, panghawakan natin ang bato ni Pedro. Ang bato ng pananampalataya. The confession of Peter. Peter was called rock because of his commitment and devotion to Jesus, his master. Kaya yung bato-bato pick, pwedeng ito yung maging, sabihin nating template natin o balangkas para pagnilayan ang ating tema. Sa akin pong pamilya, naranasan po namin ang tatlong yan. Ang bato-bato pick. Yung walang puknat at walang katapusang problema na kailangang pagdaanan ng isang OFW family. Kasi hindi nyo po na itatanong, natural, hindi nyo maitatanong. Ang aking pong tatay ay nagtrabaho sa Saudi ng 20 taon, 2 dekada. Nagsimula po ang lahat ito sa pangarap. 5 kaming magkakapatid. Teacher ang tatay ko, teacher ang nanay ko, public school. Nung kami po'y lumalaki na at kailangan ng gastusan ang pag-aaral, ang sabi ni mama at papa,
hindi kaya ng sweldo ng teacher. At alam nyo naman, noong panahong iyon, 1970s, 1980s, ganito lang po ang mukha ko, pero 53 na po ako. Kaya matanda na ho ako. Lumaki ako ng 80s. At noong panahon na yon, tandang-tanda ko ho, hirap na hirap ang aming pamilya. Materially, may pag-ibig, may katapatan, may kagalakan, pero hikahos, kulang sa budget. Kaya nagdesisyon po ang tatay ko na mag-abroad. Pumunta ng Saudi, nagtrabaho po siya. Kung nakikita niyo po yung larawan, yan po yung barracks ng tatay ko. Nung siya po ay nasa Al-Khobar sa Saudi Arabia. Noong panahon na yon, 1980s, wala pa hong internet, wala pa hong Facebook, wala pa hong kahit ano na pwedeng maging paraan na hindi ka malayo o hindi ka ma-miss ng iyong pamilya. Ang paraan lang namin ng komunikasyon, kung alam niyo po ang panahon na yon ng 1980s, ay ang voice tape at ang snail mail. Ang tatay ko po, pag nagpapadala ng sulat, 10 yellow pad. Kinukwento niya lahat ng mga nangyayari sa kanya. At ang nanay naman namin, ipapabasa sa amin ang 10 yellow pad na walang nagtatsaga sa amin. Bakit? Ang hinahanap lang namin sa 10 yellow pad ay kung ano ang ipapadala ng tatay namin. Yun lang ang bahaging babantayan namin. At ang tatay ko po, dahil voice tape ang lagi niyang pinapadala, naalala niyo pa ho yung voice tape na ganyan lang? Hindi na alam ng mga bata yan, no? Akala nila alien yan. Pero doon po kami binuhay, doon ang naging paraan ng tatay namin para hindi siya mawaglit sa aming alaala. Noong ako'y bata pa, natatandaan ko, kabisado ko lahat ng kanta ni Frank Sinatra, ang My Way. Ang lahat ng kanta ni Tom Jones, ang lahat ng kanta ng mga Green Green Grass of Home. Kasi ang tatay namin, side A, side B, lahat kanta. Every day I wake up, then I start, lonely is the man without love. Tapos maririnig mo na siya, sumisinghot-singhot siya, lonely is the man without love. So kami naman po, araw-araw, pagising namin sa umaga, yan ho ang aming alarm clock. Every day I wake up, then rinding-rindi ho kami, kasi araw-araw, yun ang panggising namin. Paraan yon ng nanay namin para hindi namin makalimutan ang boses ng tatay namin. Pero hindi ho madali ang sakripisyong dinaanan namin. Kasi nandito po ang tatay ko sa Middle East ng panahon ng Desert Storm. Pag kinukwento niya na lumilipad na ang mga Scud missile at yumayanig na ang kanilang mga barracks, ang sasabihin ng nanay namin, dasal tayo mga anak. Dasal tayo na huwag mapahamak si Papa. Lumaki po ako, elementary, high school, college, wala hong tatay. At alam ko ho yung pakiramdam na wala ang tatay sa graduation, wala ang tatay sa Pasko, na wala ang tatay sa birthday. Alam na alam ko ho ang pakiramdam na yon. Maswerte kayo, lalo na mga bata, mga kabataan. You are blessed because your parents are able to bring you here and you are intact as a family and that you are able to study side by side with your siblings. We did not have that luxury when we were growing up. It was really a family that was torn apart by our father going abroad. And the effect of that on our family, napalayo ako sa tatay ko, ang loob. There was a time that I hated my father and I did not understand. When I was third year high school, meron ho akong 10 rubber shoes. Kasi yun po ang parusa ko sa tatay ko. That was my way of punishing my father for not being there in my teenage years, that I needed a father figure, that I needed a man in our family. So hingi ho ako ng hingi. Pa, rubber shoes.
Tatay ko naman, to compensate for his absence, padala ng padala. But I knew at that time, and it took a very long time for me to understand it, mahirap po talaga na malayo ang papa, malayo ang iyong pamilya. Sakripisyong malaki sa amin. Pero dahil may pangarap ang magulang namin, itaguyod kaming 5 magkakapatid na makatapos. When all of us were able to graduate, that's the time my father decided, I have finished my goal. I have achieved my dream, not for myself, but for my children. Ang tatay at nanay namin ang nagsilbing pag-asa ng aming pamilya. Ang kanilang pangarap para sa amin, ang kanilang sakripisyo para sa akin, nagbunga at nagbigay sa amin ng malalim at matibay na pag-asa. Tanong, sa inyong pamilya ngayon, as I've said, you are blessed if you are together. But it doesn't guarantee that just because you are together, that means that you are one as a family. Hindi dahil magkakasama kayo, hindi ibig sabihin noon, malapit na ang loob sa isa't isa. Marami po akong counseling na kumpleto ang pamilya, pero matagal nang lumayo ang loob sa isa't isa. Meron po akong isang tinutulungan sa ngayon, a counselee in my parish. Ang kanyang asawa ho ay, they have been married 25 years, but they have never been intimate with each other for the past 10 years. They just stay in the same room, sleep on the same bed, but they have never made love to each other for the past 10 years. They are so near and yet so far. Pwede palang mangyari yun. Na kahit buo ay sira. Pero mayroon naman na malayo, pero malapit pa din. Kaya ngayong gabi, siyasatin natin at usisain ang ating pamilya. Nasaan kayo ngayon sa inyong paglalakbay bilang pamilya? What stage of the journey are you in? Kayo ba ay nasa stage ng paghabi ng pangarap? O kayo ba ay nakalimot na sa mga pangarap na doon naman nagsimula ang lahat ng inyong mga desisyon at plinano sa buhay? Are you still in touch with the dream for yourself or your family? Because without that dream, the sacrifice will not happen. The family will dissipate and will be divided. And hope is a commodity. Hope is a reality that is hard to find if you are not anchored on your dream and your decision to make sacrifices for yourself and for your family. Pangarap, sakripisyo, pag-asa. Nasaan tayo ngayon? Simulan natin sa pangarap. Ang bangkang papel ng pangarap. Nagsimula ang aming pamilya sa Bicol po kami. Sa Sorsogon po ako lumaki. Kapitbahay po namin si Chis Escudero. Nung kami po yung mga bata, nandun po yung aming pangarap. Malinaw ang lahat. Kahit lalayo ang tatay, pero alam namin, ang kanyang paglayo ay ang paglalapit din sa amin, sa aming pangarap. We understood it in the beginning. When there was idealism, when there was a dream. Pero darating pala ang panahon na yung pangarap na ito ay lalabo din. At hindi mo na maaalala na kaya mo pala ginawa ito, kaya pala nag-decision kayo kasi ito yung pinangarap ninyo. Question, mga magulang. Are you still in touch with the original dream? Or the dream has changed? Or you have compromised the dream? Minsan, nandito ka sa Abu Dhabi, pero kung ano-ano na pinagagawa mo, nawala ka na doon sa pangarap. Nagsarili ka na gumawa ng sarili mong pangarap.
magandang balikan ngayong gabi. What started you and your journey in the first place? Ano yung catalyst or impetus or what drove you to go out of the country or to migrate as a family? What dream did you have? And is that dream still alive? Or the dream has changed? Nagbago na ba? Pakitanong ang katabi nga po natin. Nasaan na ang pangarap? Nasaan na ang pangarap natin? Nangarap po kami na magkakapatid na nakatapos din. Pero akala namin yung pangarap ay ganun lang kadali at nagkamali kami ng pangarap. Kasi simple ang pangarap na makatapos, pero hindi namin tiningnan na meron ding pangarap ang Diyos para sa amin. God's dream is always bigger than our plans. And we did not recognize that in the beginning. Plano ng plano, ang pamilya, ito yung mga gusto nating mangyari, ito yung mga gusto nating marating, ito yung mga gusto nating makuha sa buhay. We did not realize in the beginning that there is a plan different from ours. That there is a plan of God in our life, and we thought that our dreams were enough. Mga kapatid, akala natin tayo lang ang nangangarap, pero sa totoo, ang pangarap ng tao at ng pamilya, sa totoo lang, nakalagay siya, nakaluklok siya sa mas malawak na pangarap ng Diyos. At minsan, yung pangarap ng tao, hindi tugma doon sa mas malawak na plano ng Diyos. Amen. Naramdaman nyo na ba yun na ito yung ginusto mo, ito yung plinano mo, pero kahit anong pilit mo, hindi nangyayari, hindi mo makuha-kuha. In my parish, again, another counselee. One time, he approached me. Sabi niya, Father, pray for me. Magte-take naman ho ako ng bar exam. This will be my 5th bar exam. Sabi niya, Father, last year, I took the exam, the bar, and I got the grade of 74.5. Alam po ninyo yung passing grade sa bar? 75. And he got 74.5. Ang sabi niya sa sarili niya, ba't ganun? Pang-apat na try ko na, hindi pa rin ako pinagbigyan. Kapiranggot na 0.5 na lang, hindi pa binigay sa akin ni Lord. Parang gusto kong sabihin sa kanya, anak, itigil mo na yan, baka hindi yan na para sa iyo eh. Pero hindi. Ang sabi niya, Father, and he tried again this year. Sabi niya, please pray for me because the result will come out January. So yun ang inaabangan ko. Kaya po interesado ako sa mga bar exam kasi marami pong nagpapadasal sa akin na mga gusto ko ring makita ang kanilang mga pangalan. Pero sa loob-loob ko lang, in my prayer for this young man who failed 4 times and flunked the bar 4 times, my prayer to the Lord is, Lord, let it be your will. May his plan in life coincide with your will for him. Because if he fails for the 5th time, I don't know what to tell him anymore. Question, kapatid. May pangarap ka, may pangarap ang iyong pamilya. But have you ever considered that God could have a bigger plan or better plan for you? Amen. Pakisabi sa katabi natin, may plano ang Diyos. Plano siya, kapatid. Marami na ako naririnig na kwento sa inyo. Ichichismis ko sa inyo ang mga nakuha kong kwento kaninang umaga. Dito po sa Abu Dhabi, hindi po ako nagugutom.
Breakfast, lunch, dinner, lagi hong may nagpapakain sa akin. At natutuwa naman ho ako kasi nung nagpa-check up ho ako sa doktor, lahat ho ng laboratory result ko ay high. Tapos pagdating ko rito sa Abu Dhabi, sinisikap ko hong mag-diet na wag hong kumain masyado. Ang sabi sa akin, hindi Father, breakfast lang naman. Cheat day, Father, cheat day. Ang cheat day ko ho, araw-araw. Pero kanina, may narinig akong magandang kwento. They invested in their child, in their son. Invested so much money for education in the U.S. But the son did not get the citizenship or the green card. After spending so much, did not get it. They decided to move to Canada instead. And that's where they got it. Hindi pala para sa Amerika, papunta pala sa Canada. Sometimes our rejections are mere redirections. Dahil baka hindi ito ang plano ng Diyos, baka ito ang plano ng Diyos sa Kanya. Ichichismis ko rin ho ang isang doktor. Best friend ko na po siya sa Abu Dhabi. Kasi kinikid na po ako lagi. Kagabi po, nakauwi ako, 10:00 na ng gabi, sarado na yung gate. Sa loob-loob ko lang, paano ko papasok ko dyan sa gate? Tatalon? But I was so inspired by her story. She got cancer, and she thought that it was all over. But God had other plans. She's able to survive, and she got healed, and she thought that she could not work anymore the way she was, the way she was working before. She had to say goodbye to her patients and have to find time to rest for herself. So parang pa-retire mode na. Patapos na ang career as a doctor. But no, God is not finished with her yet. Because 2 months ago, a month ago and a half, somebody called her and asked her to become the doctor of a royal family. Patapos na ang kanyang career, pero biglang niredirect ni Lord, hindi pa doc. Meron pa. God has a better plan and a bigger plan. We just need to understand that in our dreams, you are not just dreaming for yourself. God is also dreaming with you and for you. Pakisabi sa katabi ulit, may plano ang Diyos. Kaya wag na wag kang titigil. Kapag hindi ka pa nakakahanap ng trabahong gusto mo, wag na wag susuko. May plano ang Diyos. Ang aming pong pamilya, we lost both of our parents. Pareho na pong patay ang nanay at tatay ko. Nung buhay pa ho ang nanay at tatay namin, hindi ho kami magkasundo na 5 magkakapatid. Laging magkakaaway, laging nagkakasamaan ng loob. I think it was an effect of an absentee father, of an unstable family setup. So we grew up apart, na hindi ganon kalalim o kalakas ang pagtitinginan o pagmamahalan bilang magkakapatid. When my parents were alive, we were divided. But when our parents died, the dynamics in the family changed. Kailangan pang mamatay ng magulang namin para makilala namin ang isa't isa bilang magkakapatid. Minsan, nag-uusap kami, kailangan pang mawala ni mama at papa para makita natin na tayo pala ay magkakapatid at para sa isa't isa. Sometimes something has to happen for us to realize that God has a plan, a good plan for us. Again, before I leave this point, please tell the person beside you, may plano ka? May plano ang Diyos. So kung may plano ka, anong plano nyo ngayong gabi?
O syempre, plano niyong kumain. Pero iba rin ang plano ng Diyos sa atin sa maraming beses sa ating buhay. Pero para ang pangarap at plano ng Diyos ay maisakatuparan, kailangan din natin ng sakripisyong gagawin. At palagay ko, hindi ko na kayo kailangang sermonan tungkol sa sakripisyo. Alam na alam nyo ang salitang ito. Kung ang pangarap ay parang umagang puno ng liwanag at saya, ang sakripisyo ay ang yugto ng ating buhay kung saan tayo ay nasa katanghalian at gabing puno ng pagsubok at pag-aalala sa ating buhay. Minsan tinanong ko po sa isang simbahan, kapag gabi sa Abu Dhabi, ano ang nangyayari? Pakitanong ang katabi natin. Paggabi sa Abu Dhabi, wag hong malisyoso. Paggabi sa Abu Dhabi, ano ang nangyayari? Pag nasa kwarto ka na o nasa unit mo na, ano ang nangyayari pag ikaw na lang mag-isa? Pag hindi ka na busy sa trabaho mo o kaya pag ikaw ay papatulog na. Ang tanong ay, anong laman ng isip mo? Anong gumugulo sa puso mo? Anong hikbi, pighati at iyak ang dinaranas mo? How many times you have sleepless nights because you are thinking of your family and you are here and you can't do anything? Sakripisyong malaki at matinding hirap ang dinadaanan. Ngumingiti ka kahit gutom dahil alam mo may pamilyang kailangang busugin na pag hindi ka nagtrabaho, wala kang maipapadala. Sino po sa inyo ang ngumingiti kapag gutom? Magpa-check up ka na. Kasi delikado na yan. Pero nginingitian mo ang problema kasi alam mo, kailangan mong gawin. And therefore, you know the meaning of sacrifice. Because sacrifice is love made visible. Sacrifice is love that no longer asks to possess, but love that only knows how to give. Mga OFW, alam ko po, alam na alam ninyo ang ibig sabihin ng sakripisyo. Tatay ko po, suko ako sa kanya sa sakripisyong ginawa niya. Nung mga bata pa ho kami, we called our father, si Papa, si Plastic Man. Plastic Man. Bakit po? Kasi saan man siya magpunta, lagi ho siyang may plastic bag sa kanyang bulsa. At yung plastic bag na yon, pag umuuwi siya, may laman ng pagkain at pasalubong. Kaya ang tawag namin sa kanya, si Plastic Man, si Mr. Patos. Sa Bicol, ang patos ay mahilig mag-sharon. So ang tatay po namin, ang habit po niya, pag naiimbitahan siya sa kainan, sa handaan, sa kasalan, binyagan, kumpilan, o kung ano man, lagi ho siyang may dalang plastic bag. Kasi bakit? Ibabalot niya ang pagkain para may pampasalubong siya sa amin. One time, I asked my father, Pa, nakakahiya na yan. Huwag kang maganyan, wag nakakahiya sa mga tao. Alam niyo po, ang sagot sa akin ng tatay ko, I cannot forget, sabi niya, no, hindi ko makakain ang isang pagkain na hindi nyo matitikman. I cannot possibly eat that food that you cannot eat yourself. Iba ho ang mga magulang pag nagsakripisyo. They never think of themselves, they only think of others, especially their children. Children, young people,
Have you ever realized how much your parents sacrifice so much for you? How selfless they are for you? I hope we reciprocate that. We must learn to recognize the sacrifices of people for you. Amen. Pakisabi sa katabi mo, sacrifice pa more. Sacrifice pa more. Huwag hong susuko. Kung kailangan tayo magsakripisyo, tuloy-tuloy lang, huwag mapagod. Huwag mapapagod. Kung ang papel ay nagiging sulatan ng pangarap, ang gunting ay nagiging paalaala ng sakripisyo at paghihirap. Pero sa gitna ng lahat ng yan, babalik tayo sa bato ng pananampalataya, sa bato ng pagtitiwala, sa bato ng pag-asa. Kung ang pangarap ay umaga, kung ang sakripisyo ay gabi, ang pag-asa ay bagong umaga ng pagbangon at pagkabuhay. Ang pag-asang ibig sabihin niya, hindi ko alam ang bukas, pero tsak ako sa Kanya. Bawat bagong araw ay paalaala sa atin na sa kamay ng Diyos, kakayanin pa ang lahat. Pakisabi nga po sa katabi, kaya pa. Kaya mo pa yan. Kaya pa nating lahat. Huwag mawawalan ng pag-asa. Anong ibig sabihin ng pag-asa? Hope is the courage to live inside the unfinished gift. Ang pag-asa ay ang kakayanan mo na tanggapin ang kapiranggot na regalo at handog sa iyo at doon ka magsisimula ng pagbangon. Kahit maliit yan, kahit aandap-andap yung liwanag na yan, dyan ka magsisimula sa pagbangon at yan din ang payayabungin at palalakihin ng Diyos. At darating ang punto ng buhay mo na makikita mo na hindi ka naman pala pinabayaan ng Diyos. My father died 2021, kasagsagan ng pandemic. I'm talking about my father because this talk is my tribute to him, an OFW for 20 years. So he died 2021 during COVID. Kasagsagan ng ECQ at kung ano-ano pang QQQ sa Pilipinas. Naghihingalo ang tatay namin dahil meron siyang malubhang sakit. Dinala namin sa ospital, palipat-lipat kami ng ospital, walang tumanggap sa kanya. Nakalima kaming ospital and our father was in the brink of dying because he was seriously ill. And we were in the parking lot, desperate for a room in the hospital. Ang sabi sa amin ng mga ER doctors, kung gusto niyo magkaroon ng kwarto ang tatay ninyo, i-declare ninyong COVID siya. Kaya lang ang tatay namin, hindi po siya COVID dahil nagpa-test siya ng maraming beses, wala siyang COVID. Pero gusto ng mga doktor, i-declare siyang COVID para may kwarto siya na pwede niyang puntahan. Pero ang sabi namin, bakit kami papayag doon? Kasi alam namin at natatakot kami noon, pag pinasok mo siya at COVID siya, makikita mo na lang siya na abo na. So in the last hospital that we went to, biglang-bigla ho, habang kami po ay nasa parking lot, and I was so desperate for a room, and I was bargaining with God, and I was so angry with God and disappointed with Him. I was telling God in the middle of the night, we were looking for a room around midnight, 11, 12. 3 o'clock, 4 o'clock, wala pa ho kaming nahahanap na kwarto para sa Kanya. And I was desperate and I was telling God, why are you like that? Ba't ka naman ganyan? Ang daming sakripisyo nitong ginawa ng tatay namin. Ang daming ginawa niyan para sa pamilya niya. He doesn't deserve to die in a parking lot. And I was telling God, why are you like this to me? I have been a priest for you, serving people for you, preaching the gospel and the good news for you, and you're doing this to me and to my father of all people? So I was so angry. In my heart of hearts, I was telling God,
and I asked forgiveness from Him. Nahingi ko na po ng tawad at naikumpisal na ito. Sabi ko kay Lord, at that time, around 3, 4 o'clock, subukan mo lang na mamatay ang tatay ko sa parking lot. Makikita mo. I was threatening God because I was telling Him, why are you like that? Why are you so cruel to me, to my family? Hindi mo na nga binigyan ng chance ang nanay ko, and that is one heartache that I have for God, against God. My mother died 2010. She was diagnosed with gastric cancer May 28, thereabout. She died June 30, almost a month after. So hindi na ho namin natanggap yon, pero inunawa namin ang Diyos. O kung ngayon ang plano mo, sige, 1 buwan, na-diagnose ng May, tapos kukunin mo ng June. Pero having said that, we were able to understand and move forward. But second time it happened, sabi ko kay Lord, hindi ko na kayang palagpasin yan. My father was diagnosed again with cancer July. And he died August. Barely a month again. And I was so angry with God, I was telling Him, subukan mo lang. Siguro natakot si Lord sa akin. Kaya ho, biglang lumapit yung guard. Nando kami sa parking lot ng ospital. Ang sabi nung guard, Father, may namatay po. Pwede na ho yung tatay nyo. Sorry for that family. Doon ho ako nakaramdam ng salamat Lord, may namatay. Dahil may namatay, nakapasok kami. And my father died in a hospital bed. And that's all I could ask for. I did not even ask for a cure. I was just hoping that, Lord, pagbigyan mo naman ako. Hindi ko nahihingin sa'yo na gumaling ang tatay ko, pero sana pagbigyan mo naman ako. Kung mamamatay siya, kung mawawala siya, sana sa disenteng kama, may doktor na tumitingin at maayos ang kalagayan niya. Kapiranggot na pangarap at panalangin, sapat na sa amin. God heard our prayer. Nakinig ang Diyos. Mga kapatid, minsan, hindi bibigay ni Lord ang hinihingi mo. Pero may ibang paraan siya para ipagkaloob yan. And that is hope. To look at the little gifts in your life and realize, recognize that it is an unfinished gift. It is a work in progress. It is not a ghost project because God does not ghost anyone, but it is an unfinished project that God is doing and designing for you. That's hope. Hope is not a future reality. Hope is clinging to the promise of God today, no matter how small or no matter how dark, but you know very well that God can be trusted, that God will eventually fulfill His promise to you. Maybe not in the same way or manner that you wanted it to, but God definitely, all the time, without fail, God will hear your prayer. Amen. Pakisabi sa katabi natin, may pag-asa. May pag-asa lagi. Sa buhay nating mga tao, laging may pag-asa. Mga kapatid, where are you in the journey? Let me end with this question. Where are you in your journey right now as a family, as an OFW? Nasaan ka sa yugto ng buhay mo? Nasa papel ka ba ng pangarap? Nasa gunting ng sakripisyo? O nasa bato ng pag-asa? All are these things happening to you all at once in your life right now? Where are you in your journey as a family? Nangangarap pa ba kayo? Anong pangarap yan? Nandun ka ba sa yugto ng ginugupit ng Diyos ang buhay nyo? God is shaping you.
And you are hurting because God is pruning you. Or are you in the stage of waking up, of rising up from your slumber, from your frustration and failure, and God is giving you a new hope in your life? Pakitingnan ng katabi natin. A little sharing lang po tayo. Pakitanong siya, where are you in your journey? Pwede po ba? 2 minutes lang, 2 minutes. Pakitanong ang katabi natin, saan ka dyan? Simulan ho ninyo sa Bato-Bato Peak. Saan ka dyan? Nasa papel, nasa gunting, o nasa bato? Where are you right now in your journey? And if you may, I would like to ask 1 or 2. Nagsalita ako ng 1 oras, baka pwedeng kayo naman. May I ask 1 or 2 from you? Where are you in your journey and why? You don't have to disclose something that you are not comfortable sharing. Pero meron ba kayo na gusto natin na bigyan din ng pag-asa, ng inspirasyon, ang mga kasama natin ngayong gabi? Nasaan ka sa laban ng buhay? Sa Bato-Bato Peak, ano ang peak mo? Nasa papel ka ba? Nasa gunting ka ba? O nasa bato ng pag-asa? May I have 1 or 2 from you to share with the community? Just to give an inspiration to them with your witness and with your story. Meron po ba na, ayun, sister nasa likod. Yan. Meron ho tayo ng 2 oras pa kaya, sister, 1 minute lang ha. Hindi po. Yan. Sige po, we would like to hear your story. Maiksi lang po, hindi kailangan po mahabang kwento. Pangalan po at sagot. Wala pa hong mic? Gusto niyo po dito? Ayaw niyo? Exercise din ho ito. Yung mag-share po, bibigyan ko ho ng 3,000 dirham. Bolero. Sige po, sir. Gutom na ho kayo? 2 lang naman po, hindi naman. Bukas ho ng gabi, as we wait for hours, bukas ng gabi, I will try to develop more the idea of hope. What is hope and how we can cultivate hope in our heart, in our homes, in our family. So from our framework of pangarap, sakripisyo at pag-asa, we will go deeper into hope sa bukas po ng gabi if you are coming back. Sige po, sister. As what I'm saying po to my husband and to our seatmates here, I am on the peak of pag-asa because for everybody's information, I am a cancer fighter, a warrior. I just had my chemo this afternoon and I told my husband to attend all the 4 days of this church mission because I am still hoping and I have all the support of my family, my husband, my children, and my siblings to fight for this. I started 1 year ago, this coming 29, I was diagnosed of breast cancer, stage 2A. And then I had my lumpectomy last December. Apparently, it has recurred this May. So I'm stage 3A now, but I'm fighting. And thank God maybe because of my faith, because of the prayer warriors that I have with me. The last breast ultrasound that I had last week,
have a positive result, which some part of the tumors that has recur is already vanished. May isa na lang po na pinaglalaban ko pa for now, na sana ibigay na niya. Amen. To be honest, ayoko na. Nahihirapan na ako kasi hindi ganun kadali para po sa kalamanan ng lahat. Ang mga may cancer at nagtitreatment, hindi ho maarte. Pero I'm also a psychology graduate, Father. So I know yung anxiety, depression, lahat yan dinaanan ko on my own during the first peak of my diagnosis. Kasi yung husband ko nandito, nasa Pinas ako. So ako lang, tsaka yung mga anak ko. Kaya sabi ko, Lord, kung talagang kukunin mo ko, bigyan mo naman ako ng chance na matapos muna yung mga anak ko. Kasi hindi ko kakayaning mawala nang sila lang ang may iwan. So lumalaban ako, masakit. Napakasakit. Kasi every week, kailangan mong mag-laboratory, so may tusok. Every 15 days, magti-treatment ka, may tusok uli, hindi lang isa. 6 hours, 8 hours, nagti-treatment ka. So yung hirap na pinagdadaanan ng mga kapwa ko cancer warrior at fighter. So sana, lahat ng support na pwede nyo mabigay dun sa mga kakilala nyo na merong laban na katulad ng laban ko, ibigay nyo kasi hindi lahat ng tao katulad ko na nakakayang labanan yung depression. Umabot na rin ako, Father, sa punto na sinabi mong, tinitreten ko na si Lord. Tinitreten ko na siya kasi parang bumabagsak na yung faith ko eh. Bakit ako, of all people? Kasi healthy living naman ako eh. Wala akong bisyo. Hindi ako umiinom, hindi ako nagyoyosi. As in, wala. So, hindi ko in-expect na gano'n. Tas, biro ko pa nga, maliit naman yung dibdib ko. Bakit ako nagkaroon ng cancer? So, yun. So, yung journey na dinadaanan ko ngayon, nandun ako sa peak na sinasabi niyong pag-asa. Kasi, una, ayoko na. Wala na akong pag-asa. Sabi ko sa asawa ko, ayoko na kasi ang hirap. After every chemo, yung effect na yun yung nagpapahirap sa mga katulad ko. Hindi yung mismong chemo eh. Yung after effect niya kasi marami pong lumalabas sa katawan naming mga nagkikimo. Na ang hirap ng dinadanas namin. Hindi totoo na lahat nagsusuka, pero ang totoo doon, wala ho kaming ganang kumain. Tapos nagkakaroon kami ng mga rashes sa buong katawan. And wala na kaming buhok. Yun. So nawawalan kami ng buhok. Yun po yung mga hirap na dinadaanan namin. So please, Yes. sana pray for me na Anong kasama name niyo, yun sa sister? prayer ko. What is your name po? Anong name niyo? Raquel Uy. Raquel. Can I please ask everyone to raise your hand and turn it to Raquel? Thank you. Raquel, the whole community. And everyone who is going through the same crisis and trial with Raquel, all those who are sick right now, we may not be able to identify you, but if you know that you are sick, you place your hand on your chest as well, and we would like to pray for you. Lord, that you healed the woman who was suffering for 18 years in the gospel today. She was bent over. She was in pain for a very long time. And yet, you healed her completely. Tonight, Lord, in our first day of our Misyong Pilipino, we summon your Holy Spirit to be poured unto Raquel and everyone here who is sick, who is ill. We ask you, Lord, that you touch them with your healing hands as you healed the woman in the gospel. I ask you, Lord, to eliminate all the cancer cells in their body. We ask you, Lord, that everyone here who is suffering from bodily illness, from psychological, emotional struggles, from mental health problems, all of us here who are in some way or in some form or another are sick and are unwell. In this
Mass, O Lord, through the intercession of Mama Mary and Saint Joseph, of Saint Padre Pio, and all the saints in heaven, grant healing to Raquel and everyone who is sick. We ask all this in the mighty name of Jesus now and forever. Amen. Siguro, Raquel is more than enough. I'd like you to write in your paper that you have, where are you right now in your journey? And what do you wish the Lord to do for you? Nasaan ka ngayon sa paglalakbay mo? At ano yung hinihingi mo o itinatalaga mo sa Panginoon na gawin niya para sa iyo sa misang ito o sa buong misyong Pilipinong ito? Parang simbang gabi po, pero in a shortened way, hingi tayo kay Lord ng isang bagay, a grace, a gift that you want to be given to you in this misyong Pilipino. As we listen to the reflection, now we present to the Lord in prayer our own dreams, our own sacrifices, our own hopes for ourselves and for our families. Can you write down in your paper, in your leaflet, what do you want the Lord to do for you in this Misyong Pilipino? In a moment of silence, may I ask the choir to sing a song for us, whatever song it is, maybe a little song, as we reflect and write on our little piece of paper. And hopefully, later, we will offer it. You don't have to offer it in front, but in the offertory, just raise it and offer it to the Lord, and we will bless it. So around 2-3 minutes, write down. If you don't have a paper, get your cell phone. Doon sa notes mo, ilagay mo dyan, Lord, ito yung pinagdadaanan ko ngayon at ang aming pamilya. Ito po yung biyaya at handog na hinihingi ko sa inyo sa Misyong Pilipino ngayon. I give you a bit of silence before we proceed with our Eucharistic celebration.
And if you are finished, maybe after the Mass, picturean niyo po yung papel, send niyo po yan sa best friend niyo para may prayer partner kayo, o send it to your spouse, to your partner, to anyone na you feel gusto ninyo maging kabahagi ng inyong paglalakbay diyan sa misyong Pilipino na yan na hinihingi mo. Maybe somebody here, yung kalakbay natin, para may prayer partner ho tayo dito. Meron ba kayong mga kaibigan dito? Maybe send nyo sa kanya para matulungan po tayo sa panalangin.